Welcome sa Biri Movie Recap. Kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong upload kagaya nito. Maraming salamat po. Isang binatilyong lalaki na nagngangalang Roger ang pauwi sa kanilang bahay mula sa kanyang boarding school upang gugulin ang kanyang bakasyon. Ipinadala ng kanyang ina ang kanilang kasambahay na si Miss Moller, lula ng karwahe upang sunduin siya. Dahil sa magalaw ang karwahe, umaalog-alog ang kokomelo ng babae. At dahil sa pagtitig dito, gustong kumawala ng batuta ni Roger. Makalipas ang ilang sandali, narating na nila ang tahanan nila Roger, kung saan binati ito ng kanyang pamilya. Napansin ng ina ni Roger na may puting dagta sa harap ng pantalon nito. Sinagot nito sa ina na wala lamang umano iyon, ngunit ang totoo, resulta iyon ng pagtitig niya sa kokomelo ni Miss Muller. Ipinagtanggol siya ng kanyang tiyahin at sinabi sa ina ni Roger na normal lamang ito sa kanyang edad. Pinunasan ng tiyahin nito ang puting dagta na lumabas sa manoy nito gamit ang tissue paper. Si Roger ay may kapatid na babae na nagngangalang Berta. Dinala siya nito sa kagubatan kung saan nakita niyang muli si Miss Muller. Hindi na mapigilan ng kasambahay ang ihi nito, kaya habang nakatayo, diniligan nito ang mga halaman sa harapan ni Roger. Hindi makapaniwala ang binatilyo sa nakita, kaya naglakad-lakad ito sa gubat, ngunit nadulas ito at nadapa. Nakarinig ito ng ungol ng isang babae at napag-alaman niyang isa sa kanilang kasambahay ito na si Ursula at nakikipagtsuktsakan sa iba. Nakita ni Ursula si Roger at ninitian niya ito. Natakot ang binatilyo kaya tumakbo ito pabalik sa kanilang bahay. Kinagabihan, naghahapunan si Roger kasama ng kanyang pamilya. Napaka-istrikto ng kanyang ina pagdating sa disiplina. Sinabihan nito si Roger na kumilos ng maayos habang kumakain. Matapos maghapunan, pumunta na ang binatilyo sa kanyang silid upang matulog. Ngunit nakarinig ito ng ingay mula sa labas at nagdesisyon itong pumunta doon. Nagulat si Roger nang makita ang isa sa kanyang kasambahay na si Helen na kinakaldag patalikod sa likod ng kanilang pintuan. Pinakalma ni Roger ang kanyang tutoy-toy at bumalik sa kanyang silid kung saan nakita nito ang kanyang kapatid na si Berta na nagtatago sa kanyang higaan. Nagkwento si Berta tungkol sa kanilang tiyahin. Sinabi nito na ang kanilang tiyahin na si Margaret ay hindi pa nadidiligan. Itinanong ni Roger kung saan nalaman ng kanyang kapatid at sinabi nito na mula sa kanilang kasambahay na si Helen. Kinaumagahan, nagpunta sina Roger at Berta sa ilog kung saan naliligo ang kanilang mga kasambahay at nag-aaminan ng kanilang mga sikreto. Nag-uusap ang mga ito at sa oras na iyon, ang mga kasambahay kasama na si Ursula ay patungo sa ilog. Nagmadaling nagtago ang magkapatid sa likod ng puno. Habang nagmamarites ang mga kasambahay, tatlong mga barako ang dumaraan mula sa kabilang panig ng ilog na nagkataong mga tauhan din sa bahay nila Roger. Nang makita ng mga ito ang mga inday sa ilog, nagsimulang ipakita ng mga manyakol ang kanilang mga manoy sa mga ito. Nasabik si Ursula kaya ipinakita naman nito ang kanyang mabuhok na kuweba sa mga manyakol. Tuwang-tuwa ang mga tandang dahil sila ay nakaboso. Lahat ng mga pangyayari ay nasaksihan nila Roger at Berta. Pagkatapos nun, umuwi na sila at dumating ang kanilang panganay na kapatid na si Elisa. Niyakap ni Elisa ang kanyang pamilya maliban kay Roger. Nainis ang binatilyo dahil dito, kaya dinala siya ni Berta sa simbahan. Umakyat ang dalawa sa itaas at pinakinggan ang sinasabi ng kanilang tiyahin. Nangungumpisal ang kanilang tiyahin na si Margaret sa kanyang mga kasalanan sa harapan ng pari. Inamin nito na nagkakagusto siya sa kanyang pamangkin na si Roger at pinagpapantasyahan umano nitong nakikipagtsuktsakan siya dito ng ilang beses. Si Roger na nakikimarites sa buong pag-uusap ay natuwa dahil kahit papaano may nagmamalasakit sa kanya. Sa sobrang kasabikan, nahulog si Roger mula sa itaas at nahulog ang kanyang pantalon kaya sumilip ang kargada nito. Nagsumbong ang pari sa ina ni Roger at nagtanong ang ginang kung ano ang pwedeng maging parusa ng anak.
Iminungkahi ng pari na paluin ang wet packs nito ng 10 beses upang maturuan ito ng leksyon. Pumayag naman ang ina ni Roger sa parusang ito at inutusan si Margaret na gawin iyon. Habang nangyayari ito, siya namang pagdating ng nobyo ni Elisa na si Roland at tinawanan nito si Roger sa ganong sitwasyon. Tumanggi si Margaret na gawin ang parusa kay Roger, ngunit nakumbinsi ito ng kanyang ate kaya hinampas niya ito ng 10 beses. Ang kanilang kasambahay na si Ursula at kapatid na si Berta ay pinapanood sila mula sa labas ng bintana. Kinagabihan, natutulog si Roger ng nakadapa dahil masakit ang kanyang likod. Nakarinig ito ng ungol mula sa labas ng kanyang silid. Nang kanya itong tingnan, nakita nitong muli si Helen na kinakabayo patalikod sa likuran ng pintuan. Samantala, ang kaibigan ng kanyang ama na si Mr. Frank ay naroon din at nagbabatil ito habang namboboso. Hindi nagtagal, dumating si Ursula at sinabi nito kay Roger na nasaksihan niya ang pagpaparusa sa kanya, kaya inalok niyang pahiran ng gamot ang likod nito. Tumanggi si Roger at nagtanong ito kay Ursula dahil sa tuwing matutulog na siya, nakikita nito si Helen na kinakabayo ng iba. Tinanong niya kung sino ang lalaking yon, na sinagot naman ni Ursula na sikreto iyon ng mga katulong at umalis. Nag-isip ng malalim si Roger kung kailan din siya makakashoot sa palakang may buhok. Naalala niya si Mr. Frank na masaya sa kanyang nakita kanina. Pinuntahan nito si Mr. Frank upang magtanong tungkol sa lalaking nangangabayo kay Helen. Nakita nito ang lalaki na hinihimas ang kanyang batuta habang namboboso gamit ang telescope. Nagulat si Mr. Frank kay Roger kaya nagmadali itong umalis. Kaalis nito, sumilip si Roger sa telescope at naisputan niya na may 2 taong nagyuyugyugan. Napagtanto ni Roger na mas malibog si Mr. Frank kaysa sa kanya. Nakakita siya ng isang libro na naglalaman ng mga kwento at larawan na nakapagpapatigas ng butoy-toy. Kinuha niya ito at umalis. Habang patungo sa kanyang silid, nakarinig si Roger ng mga ungol mula sa silid ng kanyang magulang at namboso ito sa butas ng pintuan. Ngunit nahuli siya ng nobyo ng kanyang ate Elisa na si Roland. Nakiusap si Roger dito na huwag siyang isusumbong at bilang kapalit, gagawin niya ang lahat ng gusto nito. Sumang-ayon si Roland sa pagkakataong iyon, kaya inutusan niya si Roger na linisin ang kanyang sasakyan. Pagkatapos nun, nagpunta ang binatilyo sa loob ng kwadra at habang binabasa ang libro, hinihimas nito ang kanyang manoy. Isa sa mga tauhan ang biglang pumasok sa kwadra, kaya biglang nagtago si Roger. Pagkatapos nun, pumunta si Helen doon upang magpakain ng mga manok. Ang tauhan na kapapasok lang ay isinara ang bintana at lumabas upang kabayuhin ang babae patalikod. Nakita ni Helen si Roger at humingi ito ng tulong sa kanya. At nang tutulungan na niya ito, pinatigil siya ng babae dahil nasasarapan na ito sa pangangabayo ng lalaki sa kanya. Nagduda si Roger kaya lumabas ito upang tignan ang nasa likuran ni Helen. Ngunit natapos nang nagpaputok ng bulkan ang lalaking tauhan. Sa sumunod na eksena, nakikipag-usap si Roger sa kanyang ate Elisa at sa nobyo nitong si Roland. Sinabi ni Roland kay Roger na madumi na ang kanyang boots, kaya inutusan nito ang binatilyo na linisin ito. Tumanggi si Roger kaya nagalit si Roland at isinumbong ito sa kanyang ina na sinisilipan sila ni Roger. Nagalit ang ina nito kaya pinalabas siya sa kanilang bahay. Nagkaroon naman siya ng pagkakataong palitan ang libro ng kanyang ate at pinapanood niya ito habang ito ay nagbabasa. Nang oras ding iyon, hindi na makapagpigil sa panggigigil ang butoy-toy ni Roger, kaya pinuntahan nito si Ursula na nasa kusina at hinablot ang baywang nito sa likuran. Sa kabiglaan, pinukpok siya ng babae ng plato sa ulo. Nalaman niyang si Roger pala iyon at nais nitong makipag-jack and poy sa kanya. Ngunit bago pa man may mangyari sa kanila, dumating ang isang kasambahay kaya umalis ang binatilyo. Masakit ang puso ni Roger at kailangan niyang magpakawala ng puting dagta dahil nagagalit na ang kanyang mahabang sundalo. Nakita nito si Miss Muller at sinisigurado nitong kakainin niya ang kokomelo nito, kaya sinundan niya ito at hinila ang baywang sa likuran. Ipinasok ni Roger ang kanyang armas sa mabuhok na kuweba ni Miss Muller.
Nagprotesta ang babae sa umpisa, ngunit nasasarapan siya sa pagbayo ni Roger. Kuminto ang binatilyo dahil dumaan ng buwisit na kartero at ibinalita na nag-umpisa na ang giyera ng France at Germany. Dahil dito, lahat ng kalalakihan doon ay kinailangang sumabak sa labanan. Ngunit si Mr. Frank ay ayaw pumunta dahil may hika di umano ito. Nang malaman ni Roger na lahat ng kalalakihan ay kailangang umalis at puro babae lamang ang matitira doon, sobra ang tuwa nito at nagpasalamat sa magandang pagkakataon. Kinaumagahan, lahat ng kalalakihan ay nakaalis na para sumabak sa giyera. Naispatan ni Roger si Ursula na may pagnanasa din sa kanya, kaya ipinaubaya nito ang kanyang bibingka kay Roger. Hindi nagsayang ng oras ang tigang na manyakol. Sinimulan nitong balatan si Ursula at nagpasabog ito ng dagta magdamag. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang isang kasambahay na si Kate na nakaupo sa tabing ilog. Biglang lumitaw si Roger mula sa tubig at nakipagharutan sa babae. Nagtagumpay na naman itong manyakol na magpasabog ng kanyang puting dagta na amoy Clorox. Kalaunan, umuwi ang ama ni Roger matapos ang ilang araw dahil isa itong colonel at maaari lang itong umalis at bumalik sa kagustuhan nito. Kinagabihan, nakita ni Roger si Kate at tiyahin nitong si Margaret na namboboso sa silid ng kanyang mga magulang. Dahan-dahang binuksan ni Roger ang pintuan at pumasok sa loob. Nakita nito ang kanyang mga magulang na kasalukuyang nagdidigmaan. Nagulat ang mga ito nang makita si Roger sa loob ng kanilang silid at pinalabas ito. Matapos ang pangyayari, pumasok si Margaret sa kanyang silid at nakita nito si Roger na nakahiga sa kanyang kama. Sinabi ng binatilyo sa kanyang tiyahin na alam nitong hindi pa ito nakaranas madiligan, kaya maaari niya itong tulungan. Nag-atubili ang hitad, ngunit matapos ng pangaharot sa kanya ng kanyang pamangkin, isinuko nito ang kanyang bataan. Matapos nun, may dalang tsaa at merienda si Helen. Ngunit dahil walang ibang lalaki sa bahay, tumuloy ito sa silid ni Roger. Tinanong ni Roger si Helen kung bakit ito palaging nagpupunta doon ng ganong oras. Sumagot naman ng babae na kailangan niyang magdala ng tsaa para sa kanya. Bago pa man umalis ang kasambahay, hinila ito ni Roger at kinaldagan ito patalikod. Kinaumagahan, nakikipaglaro si Roger sa kanyang kapatid na si Berta sa hardin. Nakita nito ang kanyang ate Elisa at sinundan ito sa kwadra. Sinimulan nitong tanggalin ang mga nakaharang sa katawan ng kanyang ate. Ayaw pumayag sa umpisa nito, ngunit dahil sa nagbabasa ito ng libro, hindi niya makontrol ang kanyang kakatihan, kaya binayo siya ni Roger. Matapos ang pangyayari, si Robert na ang hari sa kanilang bahay. Pinupuntahan na siya ng mga kasambahay sa kanyang silid at umaalis lamang kapag nadiligan na sila. Isang araw, pagkatapos madiligan ulit ni Elisa, sinabi nito sa kanyang kapatid na si Roger na siya ay nagdadalang tao. Muntikan nang atakihin si Roger sa narinig. Siya namang pagdating ni Roland na sakay ng eroplano at ipinahayag na nagtapos na ang giyera, kaya nagsibalikan ang mga kalalakihan. Nag-isip si Roger kung papaano masolusyonan ang kanyang problema. Biglang pumasok si Ursula at ipinaalam sa kanya na siya ay buntis. Pagkaraan ng ilang oras, ipinaalam din ng tiyahin ni Roger na siya ay nagdadalang tao din. Nagsimulang mag-isip si Roger ng paraan at kung hindi, malalagay ito sa alanganin. Kinausap nito si Ursula upang dalhan siya ng pulang cutex. Nang makuha ito, nagpunta siya sa kanyang ate Elisa at kinumbensing matulog kasama ng nobyo. Nagmadali itong pinataka ng pulang cutex ang higaan nito upang isipin ni Roland na hindi pa ito nadidiligan. Sumunod naman, pinuntahan ni Roger ang kanyang tiyahin at sinabing magpakasal sa jacolerong si Mr. Frank dahil may gusto ito sa kanya at pumayag naman ito. At ang panghuli, pumunta ito kay Ursula at tinalok ito ng kasal. Ngunit sinabi ng babae na may gusto na siyang iba. Matapos ang lahat, sabay-sabay ikinasal ang tatlo. Nagtagumpay si Roger sa kanyang planong ibaon ng kanyang lihim at walang makakaalam sa ginawa nitong pagpapasabog ng puting dagta mula umalis ang mga kalalakihan. Matapos ang ilang araw, patapos na ang kanyang bakasyon at kinabukasan, naghanda na si Roger paalis papuntang boarding school. Lumapit si Helen sa kanya at sinabing buntis siya.
Sinabi nito na huwag mag-alala dahil hahanapan niya ito ng mapapangasawa. Sumagot naman si Helen na hindi na kailangan dahil maraming barako ang dumidilig sa kanya at mamimili na lamang siya. Pagkatapos nun, umalis na ang manyakol na mahilig magpasabog ng puting dagta na amoy Clorox. Maybach music. Can anybody out there hear me?